Hello science fans! Na-excite ba kayo dun sa solar eclipse? At na-disappoint dahil hindi pala siya pwedeng makita sa Pilipinas? Ang mga solar eclipse ay mga kaganapang pangkalawakan that captivate our imagination at pati na rin ang ating curiosity. Nangyayari ito pag humaharang ang buwan sa pagitan ng Earth at araw, at temporarily nitong binablock ang ilaw na nanggagaling sa araw at nagkakast siya ng shadow sa Earth. Isang exciting na scientific event ang mga solar eclipse, pero meron din silang cultural at mythological interpretation across different societies. Ang pagkakaintindi kung paano nangyayari ang solar eclipse, kung bakit hindi siya nakikita sa iba't ibang parte ng mundo ng sabay-sabay, ang pagdedebunk ng mga myths tungkol sa solar eclipse, at pati na rin ang tamang paraan ng panonood dito ay napaka-importante para mas ma-appreciate natin ang isang rare na event na tulad nito. Pero bakit nga ba nangyayari ang solar eclipse? At bakit hindi siya nakikita sa lahat ng parte ng planeta all at once? Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, let me first say hi to our new viewers. Ako po si Chona, and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology, but I've always been fascinated by space, at dati gusto kong maging isang astronaut. Isa rin po akong teacher, at natutuwa po ako when our students become excited because of interesting natural phenomenon happens around us. And Scientia is my science communication channel, kung saan sinishare ko po ang science behind amazing everyday things. So, paano nga ba nangyayari ang isang solar eclipse? Nangyayari ang solar eclipse pag ang shadow ng buwan ay nagfo-fall sa Earth. Binablock nito ang ilaw na galing sa araw partially or entirely. Nangyayari ito during the new moon, pag sumasakto ang orbit ng buwan sa araw at sa Earth. At binibigyan tayo nito ng tatlong uri ng solar eclipse: total, partial, at annular. During a total eclipse, ang araw ay buong-buong natatakpan ng buwan. It casts a shadow that plunges areas beneath it into darkness. A partial eclipse naman ay kung saan parte lamang ng araw ang natatakpan. At ang annular eclipse ay kung saan masyadong malayo ang buwan sa Earth, kaya pag tinatakpan nito ang araw, nag-iiwan ito ng isang ring ng ilaw sa paligid nito. So bakit nga ba hindi visible ang solar eclipse sa lahat ng parte ng mundo? Tandaan na ang primary determinant ng visibility ng isang solar eclipse ay ang alignment ng araw, ng buwan, at ng Earth. Pero ang alignment na ito ay hindi static, as the moon orbits Earth on a slightly tilted plane, relative to Earth's orbit around the sun. Tapos, yung curvature ng Earth ang siya ring nagde-determine kung saan papatong sa surface ng Earth yung shadow na nagagawa ng buwan. Dahil spherical ang shape ng Earth, only a portion of its surface lies within the moon's shadow during an eclipse. At dahil dito, hindi natin makikita ang solar eclipse ng sabay-sabay sa buong mundo. Yung mga region na nasa path ng eclipse, which is known as the path of totality, ang nakaka-experience ng full effects ng event, which is either a partial or total eclipse, depending on their precise location within the path. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. At yung mga lugar na nasa path of totality, pwedeng makakita ng partial eclipse or pwedeng hindi talaga sila makakita at all. Pero ano ba ang dapat nating paghandaan pag may solar eclipse? Across different cultures, maraming myths and legends, mga pamahiin na bumabalot sa solar eclipse, at lahat sila ay may kanya-kanyang unique interpretation. Sa Pilipinas, these events are often associated with supernatural beliefs. Ang isa sa mga pinakamatatanda nating myth ay tungkol sa isang malaking dragon na kumakain sa buwan o sa araw tuwing merong eclipse. Para maitaboy ang mga kamalasan o nakakatakot na bagay na ito, ang mga tao ay mag-iingay by banging pots and pans or shooting arrows into the sky.
Ang mga ritual na ito ay may malaking cultural significance at pinapakita nila ang takot na nararamdaman natin pag may eclipse, na nagpapakita rin kung gaano ba tayo ka-fascinated sa mga nangyayari sa ating kalawakan. Despite these beliefs, ang pinapakita sa atin ng siyensya ay ang mga solar eclipse ay hindi nagdadala ng disaster or bad luck, so hindi tayo dapat matakot. Instead, ang dapat nating tandaan ay kung ano ang tamang paraan ng panonood ng solar eclipse. Ang pagtingin ng diretso sa araw kahit may eclipse poses significant risks to eye health. Nag-i-emit pa rin ng intense na solar radiation ng araw kahit na may eclipse at pwede itong magdulot ng damage sa ating mga mata o pwede pa itong magresulta sa pagkabulag. Specialized eye protection katulad ng eclipse glasses or solar filters must be used to safely observe these events. Meron ding mga indirect na paraan para manood, katulad ng pinhole technique or solar viewing telescopes na siyang mas ligtas para sa ating mga mata. Tunay ngang nakamamangha ang solar eclipse. Malaki ang kanyang cultural significance at nakaka-inspire siya ng human curiosity. Pero kung interested ka sa mga celestial events tulad nito, baka gusto mong maging parte ng STEM community. So kung isa kang batang babae na malapit ng mag-thesis sa field ng STEM, baka gusto mong mag-apply sa STEM thesis grant. Alamin ang paraan kung paano gawin ito through the links na makikita sa description ng video na ito or through our social media pages. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating fundraising campaign para sa Scientia Thesis Grant. Tulungan po ninyo kami na tumulong sa mas marami pang kabataan na nag-aaral sa STEM by promoting this fundraising event. But what do you think? Nakakita ka na ba ng solar eclipse before? Ano ang mga fears or myths na meron ang inyong community about it? Let us know your thoughts in the comments section below.